So let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. And by the way, today is June 14, 2026. Ayan. So ang pamagat po ng ating kwento ay the birth of Samuel. 1 Samuel chapter 1 ang ating pag-aaralan at ang ating scripture reading ay matatagpuan sa verse 19 to 20. Let's read. Verse 19. Sinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinitingan ni Elkanah si Ana at hininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya ito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Let us pray. Yes, O Heavenly Father, samahan mo kaming muli sa aming pag-aaral, sa bagong libro ito na aming bubuksan kasama ka, sa bagong aklat na ito na pag-aaralan namin, Panginoon, at naniniwala ako na ikaw sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa amin ang siyang tunay na magpapaliwanag at magtuturo ng pinakamalalim na kahulugan ng spiritual meaning ng mga kwentong ito. So Lord, puspusan mo po ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa amin at buksan mo po ang aming mga spiritual na kaisipan, ang spiritual eyes, upang makita ka po namin sa kwentong ito at kung papaano po kami makakarelate sa mga kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo maupo. Hallelujah. Ayan. God bless AGC. Sabi po ni Sister Josefina. Amen. Sister Sai. God bless AGC. Sabi rin po niya. Thank you so much for joining us. And of course, sa ating mga kapatid na nanonood sa ating YouTube channel, Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. Ayan, so, ang 1 Samuel ay, of course, magsisimula po ito sa kapanganakan ni Samuel. Amen. So, kung makikita nyo, muli ang libro na ating pag-aralan, ang pamagat niya ay pangalan ng tao. Amen. So, Samuel, ang pangalan ng libro. Subalit, marami nagsasabi na hindi po si Samuel ang sumulat nito dahil nga po sa 2 Samuel ay namatay na po siya. So, maaaring iba na po ang sumulat sa pangalawang chapter dahil nga po wala na po si Samuel nung mga nangyari ang mga susunod na eksena. Yan. So, mamaya tatanungin ko po kayo kung ano po yung mga natutunan nyo sa kwento. Subalit all throughout the message ay ipa-flash or ipapakita ko na po yung mga lesson para mas tumatak at tumaning ito sa atin. And last question, where is Jesus in the story? Amen. Praise God. Ayan, so simulan po natin ang kwento sa verse 1. Let's read. Sa Ramatayim Taim Sofim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. Bago ko ipagpatuloy question, sino na po ang nagbasa ng 1 Samuel? Or first time niyo po ba itong basahin? Sino na po yung nakapagbasa? Baka hindi kayo matingin sa akin. Hindi ko talaga kayo gumagawa ng assignment nyo, no? Nabasa niyo na po ba ito? Amen. Praise God sa mga nakabasa na dahil naniniwala ko na mas ma-appreciate niyo itong kwento sa second or third reading. Amen. Okay, mayroon daw pong isang lalaki na nagngangalang, anong pangalan niya? Elkanah. Okay, si Elkanah ay nakatira saan po? Sa Ephraim. Question, sino po si Elkanah? Sino po si Elkanah? Tatay ni Samuel. Praise God. Question, ano po ang lahi o tribo po ni Elkanah? Kasi sabi po siya ay taga-Ephraim. Pero ano po ang kanyang tribe? Naalala niyo po yung mga tribe o lahi. Siya po ay isang wala. Ano po siya? Hindi po namin alam, sabihin mo na ang pastor din para matapos. Okay, siya po ay isang Levita. Okay, kasi diba usually,
dahil nakatira siya sa Ephraim, we will automatically presume na Ephraimite siya. Or tawag dito, from the tribe of Ephraim. Pero hindi po. Si Elkanah isa pong Levite. At alam po natin na mga Levita, ang pagmumulan po ng mga pari o ang mga lingkod ng Diyos sa tabernakulo o tabernacle. Amen. It's just that, kung titignan niyo po yung hatian ng lupa ng mga Israelita, question, may specific lugar po ba na yung lupa na yun ay para sa mga Levita? Meron o wala? Wala. Amen, di ba? Wala, kaya nga, walang lupa doon sa mapa na Levita o Levi. Kasi nga po, ginawa ni Lord, yung mga Levite, dinistribute niya sa bawat tribe. Para mayroon silang mga pari o mga Levites na leader na kukuha ng offering nila. Amen. Kasi nga lumawak yung kanilang territory sa Kanaan. So, si Elkanah ay isa pong Levita na na-assign po sa lugar o lupa ng mga Ephraim. Malinaw po tayo doon. Kung titignan niyo po yung 1 Chronicles chapter 6, doon mako-confirm or biblical na talagang Levite po si Elkanah. Bakit po po yun sinasabi ngayon? Kasi po si Samuel ay magiging pari po mamaya. Amen? Magiging pari, magiging propeta, at si Samuel po ang huling judge ng mga Israelites bago magkaroon ng hari. Amen? Naalala niyo po yung mga judges na binasa ko. Nakalagay po doon si Samuel as the last dahil siya po ang huling judge nila and at the same time prophet at priest din po upang magiging pari bago sila magkaroon ng hari. Okay. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambayanan ni Tuhu at mula sa Angkanizof na Efrato. So parang mixed tribe siya. Pero pag titignan niyo, pinaka-origin niya, Levite po ang tatay ni Samuel. Okay. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Elkanah? Of course, alam natin ang ibig sabihin ng El ay God. Amen. Parang yung last time, sino na yung asawa ni Ruth? Si Elimelech. Amen, di ba? Si Elimelech, yung El, God. Tapos yung Melech, ibig sabihin King. Kaya my God is King. Dito naman, ang pangalan naman ng tatay ay El ulit, na ibig sabihin Diyos. At ang Kana, ang ibig sabihin ng Kana ay to acquire, to possess, to purchase, or to create. Amen. Praise God. So kapag pinagsama po yung pangalang Elkanah, ibig sabihin nito ay God has acquired, God has created, or God has purchased, or something that belongs to God. Amen. O in-acquire ng Diyos, ginawa ng Diyos, binili ng Diyos, o galing sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Elkanah, that we, or he, or she belongs to God. Malinaw po tayo, created by God para mas madali. Nilikha ng Diyos o galing sa Diyos o para sa Diyos o binili ng Diyos. Ayan. Basahin po natin ito. Elkanah's name reminds us that God's people belong to Him. Amen. That we are not our own, but we belong to God. Amen. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20? You are not your own. You were bought at a price. Amen. So, ang unang punto ko dito, gustong iparating sa atin ng Diyos na ang katawan natin, ang buhay natin, ay hindi natin pagmamay-ari. Amen. Hindi tayo pagmamay-ari ng mga magulang natin, o hindi rin tayo mismo ang nag-aari ng buhay na to. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin dahil siya ang lumikha sa atin. Amen. Malinaw po ba yun? Elkanah, the father of Samuel, lived up to the meaning of his name in a way. He worshiped God faithfully and ultimately supported Hannah and dedicating Samuel to the Lord. So the family recognized that Samuel ultimately belonged to God. Amen. Makikita natin na yung pangalan ni Elkanah ay sinabuhay niya. Amen. Dahil kagaya po ng magiging anak nila si Samuel, inialay, ini-offer, ibinalik, ibinigay nila ito sa Diyos. Dahil alam nila ng anak nilang si Samuel
Hindi nila pagmamayari, kundi pagmamayari ng Diyos. Amen. So likewise, before we belong to our families, to our careers, or to our ministries, we first belong to God or to the Lord. Amen. Malino po? Praise God. Okay, let's continue reading. Basahin po natin. Dalawa ang asawa ni Elkanah. Question, sino ang mga asawa ni Elkanah? Si Anna. Si Anna, okay ba ito? Sister Anna. Or baka Sister Anna Viven. Okay, sa English, it's Hannah. May H. Okay. Anna or Hannah. Ano ang ibig sabihin ng pangalan na Anna or Hannah? Amen. Ang ibig sabihin po ng pangalan Hannah ay Grace. Amen. Kung titignan niyo po, ang pangalang Hannah ay parang pareho po sa lalaking version na John. Amen. Di ba may H ending po yun John? At ano rin po ibig sabihin ng pangalan John? Grace. Amen. Pareho po ng ibig sabihin na Hannah, Juan, John ay Grace. Amen. Parang for example, yung pangalan ni Jesus, ano ibig sabihin nun? Jesus means Savior. Mga kapatid, natagal na po natin sa AGC. Kung ano din po sinasabi na ibig sabihin ng pangalan ni Jesus ay Savior. O pag sinabi mong Jesus, Joshua, Yeshua, pare-pareho po yun ang ibig sabihin ay Savior. Amen. Mamaya, makikita nyo rin ang ibig sabihin pala ng pangalan ni Samuel. O, ngayon, tanungin ko na kayo. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Samuel? The God who hears. The God who hears, kung ang Diyos na nakikinig. Kung titignan nyo, yung pangalang Samuel, halos pareho yun o derive din yun sa pangalan na Ishmael. Sino sa Ishmael? Yung magiging anak ni Abraham kay Hagar, yung kanyang servant. Ishmael means the God who hears. At ganoon din po ang pangalan ni Samuel. Samuel, Ishmael, pareho po yun. Yeshua, Joshua, Jesus, pare-pareho po yun. Hannah, John, Anna is Grace. Amen. So, ang unang asawa po ni Elkanah ay si Anna or Hannah. Subalit hindi kasi sila magkaanak. Kaya meron po siyang pangalawang asawa na ang pangalan po ay Penina or Penina. Ano bang gusto niyo? Pronunciation. Penina, parang pining. Ang nickname niya siguro ay pining. O, diba si Penina, nang ibig sabihin ay pearl. Okay, pearl or something that is precious. Ayun, precious o something na like a pearl. Okay, may mga anak sa Penina, ngunit si Anna ay wala. So from this verse, nakikita natin na napakahalaga sa mga lalaki ang magkaroon ng anak o ng baby. Dahil yung anak nga nila ang magpapatuloy ng kanilang lahi, ng kanilang tribo, at ng kanilang property. Amen. Yun, nakita nyo yun din po ang problema ni ni Jacob at ni Rachel. Amen. At kung mapapansin ninyo, sino po ang unang napangasawa ni Jacob na hindi naman niya talaga mahal dahil gusto lang nung tito niya na si Laban na asawahin ng babae niyo. Sino po yan? Si Leah. Amen. At nagkaanak siya kay Leah at sa mga servant ni Leah at sa mga servant ni Rachel. At doon nagmula yung mga 12 tribes. Amen. Subalit ang mahal niya talaga ay sino po? Si Rachel, at hindi sila magkaanak. Same kwento. Okay. Question. Dito po kasi sa kwentong ito, at maging sa kwento ni Abraham o ni Jacob, makikita natin na parang normal na sa isang lalaki ay more than one ang kanyang asawa. Pansin nyo na pinapractice ng mga unang tao, particularly ng mga Israelita, ang pagkakaroon ng mahigit sa isang asawa. Question. Kalooban po ba ng Diyos na mag-asawa tayo ng mahigit sa isa? Yes or no? Sino nagkasabing yes? Sino po dito dalawang asawa? Or sino po dito dalawa ang mahal sa buhay? Dalawa ang puso niya kasi siguro yung isa si ganito. Tapos baka tatlo ang puso niya. Sino po dito yung tatlong iniibig niya? Meron po ba dito mahigit sa isa ang mahal niya?
Or tayo yung nililigawan niya para sure ball. Pag hindi sumagot yung isa, yung may dalawa pa siyang option. Amen. Sino dito ang mahigit sa isa ang laman ng puso niya? Amen. And again, tatanungin ko kayo, gusto ba ng Diyos yung polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa? Kapag poly, meaning marami. Yes or no? No. Ang gusto niya monogamy, yun ang sinasabi niyo. Ibig sabihin ng monogamy, isa lang. Okay, ano sabi niyo? Gusto ba ng Diyos na marami tayong asawa? Yes or no? Kasi ganito yan. Paano pag mayroong isang tao na nagsabi sa'yo, kasi dalawa yung asawa niya, for example, Muslim siya. Bakit yan? Si Elkanah, si Jacob, Abraham, marami silang asawa sa Bible, even si David, si Solomon. So, ibig sabihin, okay lang yun sa Diyos. Amen. Ano ang sasagot nyo? Okay lang ba? Oo o hindi? Ano ang sasagot nyo eh? Kasi biblical din yung kinote niya. Marami siyang sinabing mga tao sa Bible na nagmarami ng asawa, di ba? Ano ang sasagot nyo? O, tatahimik kayo kasi nga dito po kayo Bible verse. Of course, tama po kayo sa number 1 na ayaw ng Diyos ng polygamy. Gusto niya monogamy. Pero dapat meron tayong supporting verse na galing sa Bible na sinasabi talaga ng Diyos na ayaw niya ng polygamy, gusto niya monogamy. Okay, next slide. God still wants monogamy. Amen. Basahin po natin. Hindi ibig sabihin na kalooban ng Diyos ang polygamy kahit ito ay ginagawa o pinapractice ng mga tao noon. So malinaw, tama kayo, ayaw ng Diyos na maraming asawa ang tao. Gusto niya isa lang. Ano po ang ating scripture reading? Isulat niyo po ito kasi baka sabihan po kayo ng mga babaero o mga lalakero na ginajustify nila ang pag-aasawa ng marami. Genesis chapter 2 verse 24, ano po ang sabi ni Yahweh sa Genesis chapter 2? Isa pa lang po yan ng Bible. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, hindi niya sinabing to his wives, and they become one flesh. So sa Tagalog, basahin natin ng malakas. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Hinayay ko po yung kanyang asawa or his wife dahil singular ang ginamit ng Diyos dyan. Hindi niya sinabing sasama siya sa kanyang mga asawa o sa to his wives and they shall become 3 flesh, 4 flesh, 5 flesh. Hindi, sabi niya isa lang. Amen. So malinaw na po tayo, mayroon tayong biblical basis na gusto ni Yahweh o ni God, isa lang. Amen. Pero ang tanong, ano ba ang sinabi ni Jesus? Amen. Kasi di ba ngayon, Christian na tayo, so mahalaga ang sasabihin ni Jesus Christ patungkol sa pag-aasawa. Amen. Ayan. Tignan naman natin yung sa New Testament kung ano ang sabi ni Jesus patungkol sa pag-aasawa. Ayan. Sabi po sa English, sabi ni Jesus, kaya red yan, kasi red letter. Jesus himself said this. Let's read. Haven't you read that in the beginning, the Creator made them male and female and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Para mas ma-appreciate natin yan, pagtagalogin natin si Jesus. Ayan. So, nang tanungin si Jesus tungkol sa pag-aasawa, ito ang sinabi niya. Kinote ni Jesus Christ yung Genesis, yung sinabi ko kanina, Genesis chapter 2, at sinabi niya yung muli sa New Testament. Ito ang sabi ni Jesus sa nagtanong sa kanya patungkol sa pagkakaroon ng maraming asawa. Anong sabi ni Jesus? Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At silang dalawa sila, ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman na lang. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw po ba na gusto ni Lord isa lang ang mahalin natin? Amen. Alam niyo po, kaya na sabi kanina, hindi kesyo ginagawa ng mga tao sa Bible, kalooban na yun ni Lord. Amen. In fact,
magkakaroon tayo ng wisdom sa Bible. Bakit kanyo? Mapapansin ninyo na sa tuwing ang mga tao, ang lalaki o babae, ay nagkakaroon ng maraming asawa, anong nangyayari? Ang gulo-gulo ng buhay nila. Amen! Ang gulo-gulo ng mga buhay nila, makikita niyo po yung gulo ng buhay ni Elkanah, kung bakit nag-aaway lagi si Pinaina at si Ana. Amen! Nakita natin yung pag-aaway dati ni Rachel at ni Leah, magkapatid yung dalawang babae yun, isang asawa nila. Amen. Nagpapadamihan sila ng anak. Amen. Alala niyo po yun? Ganun po. Kaya sa mga nandito po, lalaki or babae, kung ayaw niyo po maging magulo ang buhay niyo, mag-speak lang po kayo sa isa, lalo na po sa asawa niyo. At huwag lang po kayong humarap ng iba. Amen! At sana ito ang message natin sa Father's Day ng ENS po. Kasi nandito yung mga tatay. Amen! Praise God! Ay, naku. Ewan. Bakit ba kasi may asawa na nagkasa-asawa ka, tapos mamaya, meron kang para mo, meron kang chinachat-chat. Di ba? Meron kang mini-message, meron kang father. Okay. Continue. Verse 3. Taon-taon, pumupunta si Elkanah sa Shiloh. Shiloh, nandyan po yung tabernacle nila. Amen. Upang sumamba. From this verse itself, makikita talaga natin na napaka-godly and worshiper talaga si Elkanah. Kasi nga, in fact, Levite siya. At nag-aalay sila ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli. Sa next chapter, makikilala natin yung high priest nila, si Eli. Ayan. At may anak si Eli, si Hophni at Phinehas. Amen. So, I don't know kung ipagpapatuloy ni Lord yung message next Sunday sa Father's Day na isang tatay ang bida, si Eli, which, kung maaalala ninyo, nung nagkaroon tayo noon ng Father's Day celebration, I don't know if it was last year, ang speaker natin si Dr. Princess, at ang naging topic niya ay si Eli at yung mga anak niya. Amen! Nalala niyo yun? Ay, hindi nyo na yata kaya hindi ko alam kung ano ang hindi ni Lord. Tignan natin. Okay. Let's read our point. Faithful worship should continue even during difficult seasons. Sa Tagalog, dapat tayo manatiling sumamba sa Diyos kahit dumaraan sa mahirap na panahon. Amen. So whether in the good or in bad, masaya, malungkot, may pera, wala, may sakit o wala, dapat patuloy pa rin tayong nag-worship kay Lord. Amen. Dito makikita natin yung difficult season ni na Ana or Hannah dahil hindi nga po sila magkaroon ng anak. Kaya kinakailangan pang mag-asawa ulit ni Elkanah. Yan. Ayan. Tingnan niyo po yung ginagawa ni Elkanah sa kanyang pamilya. Verse 4. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tigisang bahagi si Peninnah at ang mga anak nito. Tingnan 1 portion nung offering. Amen. Kasi nga, di ba, pag nag-fellowship sila, nag-aaral-alay sila, meron din tinatawag na fellowship offering. Yun yung kanilang pagsasalusalukan. Maliban doon sa birth offering na susunugin na buo at iaalay sa Diyos. Amen. Kaya naalala niyo yun sa Book of Leviticus. Amen. Pero tignan niyo po kung gaano niya kamahal si Ana. Ngunit, mga natatanging bahagi, yung mga the best part, the best portion of the meat na binibigay niya. For example, sa manok, ano ang pinakamasarap na parte? Pakpak o yung legs. Diba? Para ko favorite ko talaga yung thigh part. Amen. So, ibibigay sa iyo yung thigh part tapos yung mga matatabang na parte. Doon sa isang kasama. Pero yung mga juicy na part o mga natatanging bahagi o yung malalasa. For example, sa lechon. Ano ang pinakamasarap? Nagutom tayong lahat. Sa lechon, ano ang pinakamasarap? Yung balat o yung tiyan. Kasi nandoon yung mga ricado. Amen. Kapag pinagat mo, yung lechon, ang lasa. Amen. As compared kapag nilipod o yung mga ibang part, matabang. Amen. Okay. Bagamat, ngunit ang natatanging bahagi ang binibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Amen. I believe na sabi ng ibang teacher, kung nagkaanak na agad si Elkanah kay Hannah, baka hindi na siya nag-asawa pa. Amen. Bagamat, hindi daw pinahintulot ni Yahweh na ito ay magkaanak. Ayan.
Kaya nung ginagawa ko itong preaching na to, ang talagang naiisip ko po ay si Kuya Voltaire at si Ate Antoinette. Dahil ang kuya ko po na po yun at si Ate Antoinette ay hanggang ngayon hindi po sila pinahintulutan ng Diyos na magka-baby. Amen. Ilang taon na silang mag-asawa kasi nagpakasal sila, I believe, 1990. Ano sila Ate Tina? 2004 ba? Ano? 2002 sila nagpakasal. So, 24 years na sila mag-asawa pero hindi sila dinayaan ng anak. Grabe yung pinagkagawa nilang mag-asawa para magkaroon lang din sila ng baby. Pero yun, hindi po pinahintulutan ng Diyos. Pero sabi ko nga kanina, we have to worship, fellowship the Lord regardless of our situation. Amen. Hindi lang tayo mag-worship kapag ka may blessing. Kung wala, hindi na ibibigay, praise God pa rin. Amen. Manalo pa tayo, praise God. Hindi dapat nalilimitahan yung pagsamba natin sa Diyos dahil lang sa may mga pinapanalangin tayo na hindi niya pa binibigay o hindi niya pinagkakalong sa atin. Amen. Ang point ko, hindi dapat malilimitahan yung pag-worship natin sa mga bagay na binibigay niya. Dapat kahit hindi niya ibigay yon o hindi niya sagutin yung prayer natin, tapat at nananalangin pa rin tayo sa Diyos. Amen! Praise God. Let's read. God delays are not God's denials. Amen. Sinabi rin ni Pastor Noel na nag-confirm talaga. Kasi bago ko yung narinig kay Pastor Noel na gawa ko ng putong slides na to. At isa ito sa mga major lessons sa kwentong ito. Dahil question, magkakaanak ba si Ana? Yes, amen. Kaya sinasabi po dito na hindi kasi na delay yung prayer natin ay dininay na ni Lord yung prayer natin. Amen. Sa Tagalog, ang pagkakaantala ng Diyos ay hindi lang mga hulugang pagtanggi ng Diyos sa atin. Amen. So, tanongin nyo katabi yung kapatid, ano yung pinapanalangin mo kayong kay Lord? Ano daw po? Tanungin mo siya, sinagot na ba ni Lord? Hindi pa. Pero sabi po dito, God delays are not God denials. Amen. Kaya tignan nyo na po ang dalawang babaeng ito. Magsasampalan pag-teleserye kasi itong kwento ng dalawang ko, sabi sa inyo. Kaya ito ang problema kapag mag-aasawa ka ng marami kasi sigurado ako mag-iingita ng mga babaeng yan. Amen. Kasi gusto ng isa, kung ganito yung binigay mo sa kanya, mas sigit or mas si Ate Mara. Alam na naman sa Verse 6, si Ana ay palaging kinukot siya no? Hindi na, kasi nga bebe. May anak ako ito, wala. So mas mahal ako, di ang Ana. Di ba? Di ba ganun yung away ni Rachel noon, tapos ni Leah? Amen? Kaya kinukot siya lagi si Ana. Kasi nga, hindi iniloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito ay ginagawa ni Tine ng taon. Oh my God. Grabe talaga. Pinapamukha sa atin minsan ng ibang tao yung mga hindi binibigay ni Lord para mainis o magalit tayo kay Lord. Amen. Yung mga tao ganyan, maniwala kayo. Okay. Especially, tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh. Amen. Kasi nga, yun yung time talaga na makikita silang dalawa. Kasi fellowship yun ng pamilya. Kaya talagang magkikita silang dalawa ng mga anak, asawa ni Elkanah. So, point po natin, let's read. Not everyone will understand your pain. Some may even increase it. Amen. Sa Tagalog, hindi lahat ay makakaunawa sa iyong sakit. Ang iba ay lalo pa nilang pinapabigat ito. Amen. Naiintindihan niyo po yun na sometimes hindi nila tayo nagigets, mas lalo pang pinapabigat nila yung sitwasyon natin. Amen. But later, meron tayong susunod na lesson. Basahin po natin itong next verse. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya napapaiyak siya at hindi makakain. Ganun po ba yung nararamdaman nyo kapag down na nga kayo, o nagkasala kayo, natumba kayo, may nagawa kayong hindi maganda, tapos pinakamukha pa ng ibang tao sa inyo yung pagkakamali nyo. Di ba? Sino dito yung ganun? O sino dito yung mga nagpapamukha pa sa iba ng mga kahinaan ng iba? Amen. Kaya ang lesson natin is this: don't add up to the painful burden of others
Rather, lift them up and help them recover. Basahin po natin sa Tagalog. Huwag nang dumagdag pa sa bigat na dinadala ng iba, bagkus tulungan natin silang makabangon. Amen! Nakikita niyo po na hindi nagiging godly o Christian yung approach ni Pinaina kay Hannah. Amen. Instead na encourage niya ito para mas lalo siyang maging matatag kay Lord, dinidiscourage niya ito. Amen. Okay. Next verse, let's read. Kaya nilalapitan siya ni Elkanah at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? At ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? So, ibig sabihin, nakikita ng asawa niya yung pain niya. In other words, literally, umiiyak siya, Ana. Ano po? Hinahanap ka na. Mamaya pa po tayo uuwi, mga 4:30. Okay. Sabi pa ni Elkanah, hindi pa ba ako higit? 10 anak na lalaki para sa iyo? Amen. Nakita niyo po yung sinasabi ni Elkanah na, di ba kayo tayo nag-asawa dahil mahal na natin ang isa't isa kahit wala tayong anak? Parang sinasabi ni Elkanah, hindi pa ba enough ako na mas okay o sapat na ako sa pagkakaroon ng 10 o higit pa sa mga anak? Amen. Kasi diba, ang number 1 na dahilan kung bakit aasawahin mo ang tao ay dahil mahal mo siya. At hindi para bigyan ka ng anak. Amen. Praise God. So of course, kasi nga sabi ko sa inyo, kung noon kayo nabubuhay, ikinakahiya o pinapahiya ang mga babaeng baog. Amen. Dahil parang wala kang ambag sa lipunan, dahil baog ka, wala kang silbi, hindi ka magkaanak. Amen. E ngayon, parang naunawaan na rin natin. Pero grabe yung time nila, how they persecute those who cannot produce children. Okay, let's continue. Verse 9. Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Question, ano ang ginawa ni Ana instead of yun, ipagpatuloy niya yung kanyang pag-iyak-iyak? Siya ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Amen. So, kung meron po tayong mga pagsubok o suliranin, o kung kinukotsa po tayo ng iba, the best thing that we should do is to pray. Amen. Let's read this. God can use painful circumstances to draw us closer to Him. Sa Tagalog, maaaring gamitin ng Diyos ang mga masasakit na karanasan natin upang ilapit tayo sa Kanya. Amen. Kaya ito yung sasabi ko kay Kuya kanina, na maaaring ang sakit na ito, ang way ni Lord, para mas lalong lumakit si Kuya ko kay Lord. Amen. At naniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kasi sabi ko kasi nyo, gagalitin ni Lord talaga yung mga lindol na yan, yung mga sakit na yan, yung mga hindi magagandang nangyayari sa atin, para mas lalo tayo maging close kay Lord. Amen. Kaya nga yung lyrics ng song natin kanina, sabi natin sa first song, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Sabi niya, ang nagbigay ng kulay. Alam niyo po, habang kinakanta natin yung kanina, ang naisip ko, oo nga Lord, ikaw ang nagbigay ng kulay kasi colorful yung buhay namin dahil sa mga pagsubok at mga problema. Diba? Kasi kung walang kulay yung buhay, it's either black, white, or gray lang siya. Walang magpapap na color na ma-attract ka. Amen. So, ikaw ang nagbigay ng kulay. Kasi nga, na-realize ko kanina habang umaawit tayo na kung hindi dahil sa mga pagsubok na ito, hindi talaga makakakulay yung kwento ng buhay natin. Amen. Tingnan niyo po itong si Ana. Kung wala itong mga drama-drama na part ng kwentong ito, wala tayo pag-usapan. Makaboring itong kwento niya. Nagkaroon tuloy siya ng kulay. Amen. Ayan, praise God. So sometimes, kinukulayan lang ni Lord talaga yung buhay natin. Amen. Okay, and next point, when in trouble and pain, the best thing to do is pray. Sabihin nga lang ulit to, when in trouble and pain, the best thing to do is pray. Amen. Kung may pagsubok o kung may pait, hinanakit, ang pinaka-the best na gawin mo daw ay manalangin. Amen. Alam niyo po, dahil dito sa nangyari kay Kuya ko Voltaire, shoutout ulit sa'yo, ang
bilis niya lang mag-amen. Kapag kung sasabihin kami sa Jesus na, Kuya, you are healed in Jesus' name. Amen, amen. Ganun na siya. Dito naman siya nag-amen, amen. Wala siyang reaction. Okay. Praise God. Ayan. Okay. Tignan niyo po yung susunod na nangyari. Nagkataon, nakaupo noon sa may pintuan ng bahay niya si Eli. Kasi siya nga yung high priest nung time na ito. At makikita niya na umiiyak, na nanalangin. Sino? Si Ana. Tignan niyo po yung gagawin ni Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Amen. In a way, parang nagkakaroon siya tuloy ng pusong basag. Amen. Kasi yun yung ating magiging response ng mamaya. At alam niyo, bago ko pa po yun na ilagay na responso, kinonfirm na po yun ni Pastor Noel. Amen. Paano po? Kasi nung pinag-pray po namin si Kuya po Voltaire at pinag-usapan namin yung nangyari sa kanya, alam niyo po, nung wala na si Kuya po Voltaire, sabi ni Pastor Noel, ang nakikita ko kasi dyan kay Kuya Voltaire, kasi gusto niya lang na yung pusong bato niya ay maging pusong basag. Amen! Kasi nakakilala na ba kayo ng mga tao parang may pusong bato? Yung parang hanggat kaya nila hindi sila iiyak, hanggat kaya nila ipapakita nila na wala silang problema. Yung pride ba, anong nawat sa puso da, may kakilala pa kayo ganun. Pero nung kayo katabi nyo, baka siya yun. Meron pa ba kayo nakilala na may pusong bato na ang bitter ng kanyang puso? Ang gusto ni Lord ay ang pusong basag. Amen. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, bago kasi magkaroon ng breakthrough sa buhay natin, kailangan mo na mayroong breaking. Amen. Ang ibig sabihin ng breakthrough, victory. Victory, triumph, or miracle. Or something that is good na tagumpay kay Diyos. Yun ang breakthrough. Di ba naging team natin yun? Hindi naman magkakaroon ng breakthrough o ng tagumpay kung walang breaking. Kailangan daw po na tayong mabasag para mangyari yung miracle. Amen. Sino na po dito ang nabasag ang puso nila? Sino po dito may pusong wasak na pero binuo ulit ni Lord? Amen. Kung meron tayong song na about doon. Amen. Okay, let's read this next lesson. When we pour out our hearts to God, like Hannah, He can turn our deepest pain into a testimony that glorifies Him. Amen. Sa Tagalog, let's read. Napakaganda po nito. Kapag ibinuhos natin ang ating puso sa Diyos, gaya ni Hannah, kaya nang gawing patotoo ng kanyang kabutihan ang ating pinakamalalim na sakit. Amen. Kaya sabi ko, praise God, Lord, sa pagsubok na kinakaharap ng pamilya namin dahil naniniwala ako na magiging malaking breakthrough ito or testimony. Amen. Hallelujah. Okay. Next verse, 11. Tingnan natin yung prayer ni Hannah. Question, nakakasunod pa po ba tayo? Kasi nung pressure ako, alas 4 na po. Okay. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan niyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi niyo po ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buo. Amen! Sabi ni sa prayer ni Hannah, Lord, kung ibibigay niyo sa akin itong ultimate prayer request ko na magkaroon ng anak, ibabalik ko sa ito ng buong buo. Amen! Kaya kung meron man tayong pinag-pray, sabi ko nga sa inyo, ang tanong niyo dapat lagi, ano ba ang mapapala ni Lord dyan sa prayer request mo? May babalik ba yan sa kanya? Mag-glorify ba siya? O baka naman mas lalo ka lang mapahamak dyan o mas lalo ka lang magkasala? Amen! Sabi po niya, ibabalik ko ito sa iyo ng buo. In a way, parang gagawin siyang nasa right, yung ginawa kina John the Baptist at kay Samson. Amen! Diba? Baog din yung narin ni Samson. Ibabalik siya o magiging lingkod siya ng Diyos sa pamagitan ng isang hari. Amen! In fact, yun ang magiging role mamaya ni Samuel. Let's read this next point.
prayer is not merely speaking words, it is pouring out our heart before God. Sometimes sa prayer, hindi naman kailangan dal-dal tayo ng dal-dal. Amen. Sometimes sa prayer natin, hindi mo napapansin, biglang na lang tayo naiiyak, tapos biglang tatawa, tapos iiyak ulit, tapos tatawa kasi pinapupur tayo ni Lord. Amen. Kasi pinupur natin, binibigyan na natin yung buong puso natin sa Kanya na He is in control. Let's read the Tagalog version. Ang panalangin ay hindi lamang pagbigkas ng salita, kundi pagbubuhos ng puso sa Diyos. Amen. Hindi napansin, ang sarap umawit sa Diyos na kahit hindi ka nananalangin, umiiyak ka. Pero kumakanta ka lang na kumakanta kasi nga, nakikita mo yung sinasabi mo, ginagawa mo dahil talagang totoo yung pagsamba mo sa Diyos. Amen! And next point, through faith, surrenders God's blessing back to God. Sa Tagalog, ang tunay na pananampalataya ay handang isauli o ibalik sa Diyos ang anumang pagpapalang ibibigay niya. Kasi sometimes, alam nyo, kaya hindi binibigay ni Lord yung mga prayer request nyo. Bakit kanyo? Kasi alam niya na hindi niya naman yan ibabalik sa Kanya. Amen. Alam nyo, sometimes, kahit na pray mo na magiging doktor ka, magiging abogado ka, teacher ka, kung hindi niya nakikita na gagamitin mo yun para sa glory niya, baka hindi niya rin i-allow. Amen. Pero kung nakikita niyan, yung puso mo na gusto mo maging ganun, kasi nga, ibabalik mo yun sa Kanya o gagamitin mo yung blessing na yun for kay Lord, sigurado ako, i-bless ka niya. Amen! Amen. Ayan, tignan niyo po yung magiging reaction sa kanya ni Eli. Basahin po natin verse 12. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasal ni Eli. Kasi nga siyempre, mga gawin mo nga niya. Nakita lang kayo nag-pray. Diba? Parang kayo nga, bless na bless ako Brother Edward. Kasi nasa likod niya ako, nakikita ko siyang nag-worship. Lalo na yung song natin, yung last song. Talagang ramdam na ramdam po. Ako mismo napipil ko yung heart ni Brother Edward na sumasamba talaga siya doon sa goodness of God na Tagalog version. Mas lalo pa si Lord. Amen! Alam niyo po, hindi natin maloloko si Lord sa mga pag-iyak-iyak natin. Amen! Alam niya kapag papeke yung mga iyak na yan, oh, totoo. Amen! Praise God. At alam niya kung totoo yung pagtaas-taas niyo ng kamay or hindi. Amen! So, verse 30. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ni Eli nga ang kanyang tinig sapagkat siya'y nanalangin lamang sa sarili. At dahil dito, ano ang inakala ni Eli? Si Eli? Siya ay lasing. Bakit kami nakakatawa? Kasi nga, ang mga anak nitong si Eli, sila Phinehas, yung kaninang nabanggit, mga lasinggero sila. Mga lasinggero sila to the point na kahit na nag-worship sila o sumasampa sila, nagdadala sila ng mga babae sa tabernacle, tapos kinukuha nila yung mga offering ng mga Israelites. Amen. So in a way, parang kasi nga gano'n yung nakikita niya sa mga anak niya, hinusgahan niya rin itong si Ana. Amen. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, sabi ni Eli, tama na yung paglalasing mo. Imagine yun, feel mo yung pag-iyak-iyak, tapos sabihin lang sa'yo, ay maladrama ka. Feel mo kayo, tapos sabi niya, papahin mo kay Moses mo. Feel mo yung pag-iyak, tapos sabi niya, ay nanambagal ka na. Diba? O nababaliw ka na. Sabi niya, o, tigilan mo na kaya pag inumpot ng bahala at magpakatino ka na. Amen. Kaya nung nagkwento ko kagabi na mamay ko, kina Kuya Voltaire, habang umiyak ako, tumatawa ako, sabi ko, tira niyo para akong baliw. Kasi naisip ko, gano'n siguro si Hannah to the point na napagkakamala na siyang lasing sa kanyang patotoo o sa kung gaano patotoo ang kanyang panalangin. Amen! Napansin niyo, pag nag-worship tayo, biglang sasayaw, biglang titigil, siyak ka na lang, tatas ka na kamay, tulog ka. Diba? Imagine niyo kapag ginagawa niyo nandun kayo sa plaza. Imagine niyo, ginagawa niyo nandun kayo sa stage. O di ba sabi nila, ang bago niya mo, sir. Di ba? Tapas-tas ka ng kamay. Di ba nalasabi nung hindi pa tayo born again, nung hindi pa tayo Christian? Di ba tinatawa natin yung mga born again kasi nga, ay, tapas-tas na lang kami ang bago. Di ba? Sa Tagalog, ay nagtataas-taas kasi marami tayong Filipino viewers sa YouTube. Nagtataas-taas sila ng kamay para silang baliw. And I am guilty with that. Talagang tinatawa natin yung mga born again nung elementary ako, high school ako kasi, ay, yan yung mga alive. Ay, yung mga praise the
Hindi natin sila naiintindihan. At ginajudge tayo. Amen. At meron din tayo noon. Okay, sabi po dito, basahin natin. Others may misunderstand your devotion to God. Amen. Sa Tagalog, maaaring hindi maunawaan ng iba ang iyong debosyon sa Diyos. Amen. Pero, God sees the sincerity of your heart. Even others do not. Amen. Sa Tagalog, nakikita pa rin ng Diyos ang katapatan ng iyong puso kahit hindi ito nakikita ng iba. Amen. Diba? Kaya mas sometimes, mas parang mas maganda na magkulong na lang tayo sa kwarto. Kasi hindi tayo natatakot o naiiya na ma-judge tayo. Kasi kahit maturangal ka di man, walang makakita sa'yo. Amen. And ngayon, naintindihan ko na si mamay ko. Dahil shoutout kay mamay ko, kay Mother Lita Oviedo. Kasi nung nalaman po namin na may bukod si Kuya Noel, si Kuya Voltaire, ang sabi po ni mamay ko, mga anak, hindi ko naiintindihan itong nararamdaman ko. Parang gusto ko umakyat sa bundok at magsisigaw kay Lord. Gusto niya raw mapag-isa. Gusto niya raw pumunta sa bundok at sumigaw siya kay Lord. Sabi niya, Lord, bakit yung anak ko? Bakit ganito yung binigay mong ano? Yun, kakausapin niya si Lord. Kasi nga, ayaw natin na ma-judge tayo o mahusgahan tayo dahil sa mga sasabihin natin salita. Amen. Sabi namin, bakit gusto nyo gano'n, Mai? Sabi namin. Kasi kapag andyan kayo, syempre, sabag-sabag kayo or ali-aligid kayo, madidistract ako. So gusto ko kami dalawa lang ni Lord. Sabi niya. Okay. And Jesus Himself was misunderstood many times. Amen. Hindi na ito bago kasi mismo ang ating Panginoong Jesus ay hindi naintindihan ng napakaraming beses ng mga tao. Okay, let's proceed. Verse 15. Hindi po ako lasing, sabi ni Ana. Hindi nga po ako tumitikid ng alak. Imagine mo, isipin din lasing ka. O lasingero ka, hindi ka nga nakatikim ng alak. Sino na po ang nakatikim ng alak dito? Sino po dito ang umiinom ng alak? Amen. Hindi ko po umiinom ng alak at ayoko po yung lasa niya. Ang damdamin ko po ay naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. So this time, hindi pa alam ni Eli kung ano yung prayer ni Hannah. Amen, na mag-anak siya. Sabi ni Hannah, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaring wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Uulitin ko, umalis daw siya na wala na yung bigat ng kanyang kalooban. Ito yung sinasabi ko po, kinamamay ko po at kinanay Tessie. Kilala niyo na po si Nanay Tessie Velasco, yung pumunta rin dito, mama ko yun, ni Sister Antoinette. Kasi nung nalaman niya rin po yung balitang ito, iyak din daw po siya ng iyak. Sabi ko kay Antoinette, hayaan niyo lang po si nanay na umiyak. Kasi sometimes, gumagaan yung pakiramdam natin pag iniiyak natin ito kay Lord. Amen! Nagkakaroon kasi tayo ng sakit o nai-stroke na yung minsan kapag pinipigilan yung pain, kapag pinipigilan ilabas yung luha. Amen! So kung nalulungkot ka at may mga tanong pa kay Lord, iiyak mo lang kay Lord kasi nga magkakaroon ka ng kaginhawaan. Gagaan yung pakiramdam mo once na sinurrender mo na ito kay Lord. Amen! Tingnan nyo, sabi po dito, kaya kumain siya na wala ng pabigat ang kanyang kalooban. Okay. Sabi po, let's read. Peace often comes before the miracle arrives. Amen. Madalas, dumarating daw muna yung kapayapaan sa puso natin bago dumating yung miracle. Amen. Kasi hanggang nandyan yung doubt, hanggang nandyan yung worry, kasi nga nagda-doubt pa tayo sa kaya gawin ni Lord, sometimes hindi pa nagmamaterialize yung miracle. Amen. O yung plano ng Diyos. Subalit kung nagkaroon na tayo ng surrender or peace, kapahingahan, o ng calmness, gumagaan yung loob natin, dumadating na yung miracle after. Amen!
And faith believes before seeing the answer. In Tagalog, ang pananampalataya ay naniniwala bago pa makita ang kasagutan. Amen! Nakita niyo yung nangyari kay Hannah, bumaan na ang kanyang pakiramdam. Kaya kumakain na siya ng tinapay. Naka-smile na siya. Eh, masaya na siya. Eh, masarap parang itong tinapay na ito. Kahapon ang pay-pay yan tinapay. Ngayon, may lasa na siya. Amen! O, diba? Kaya, ganyan sura niya. So, kinabukasan, ito yung scripture reading natin, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh. At pagkatapos ay umuwi na sa Rama, yung kanilang bakal. Sinitingan ni Elkanah si Ana, so nag-alok po sila, intercourse, at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. So na-realize ko na baka kailangan ng mag-diet ni Ana. Kasi para mabuntis. Kasi hindi mo napansin ni Luz. Sa kwento, dalawang portion lumibigay sa kanya. Kung for example, kalahating, isang leg, part lang ng manok, yung kay Pinay na, kay Ana, dalawang legs. So baka si Ana ay mataba, di ba? Baka nabusog siya. Nabusog siya masyado. Kaya hindi siya magka-baby. Ano na meron ka ng mga ganong advice na mag-diet ka kasi para magka-baby ka. Amen! Ayan, so yun na nga, ano po. Dininig, pero si Lord ang pumilos dito. Amen! Dininig ni Yahweh ang dalangin nito. And sometimes, sabi nila, kaya daw hindi na bumutis ang babae dahil nai-stress sila. Kaya di ba may mga ibang babae na ina-advise na mag-resign muna sila or mag-leave muna sila, magpahinga muna sila. Kasi maaaring yun ang nagiging cause kaya hindi mabuo yung baby dahil nasa stress. Amen? At dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Okay, let's read. God will answer your prayer in His perfect time. Amen. Naniniwala kayo sa perfect timing ni Lord. Sa Tagalog, nakasan po natin, sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin sa tamang panahon. Amen. Ay naku, thank you Lord. Tunay po talaga yan. Okay, let's continue. Verse 20. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat sabi niya, hilingin ko siya kay Yahweh. Yan, tignan po natin yung ibig sabihin ng pangalan ni Samuel. Ibig sabihin ulit ng Samuel ay God hears or the God who hears. Because God hears our prayers. Amen! Naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Naniniwala po kayo na hindi ang Diyos na sinasamba natin at bawat sinasambit natin panalangin ay naririnig niya at alam niya kung kailan niya ibibigay sa tamang panahon ang kasagutan sa panalangin natin. Amen! Okay, so si Samuel is the last judge. Sinabi ko po yan kanina na siya na ang huling judge ng mga Israelite. And at the same time, siya po ay magiging priest or high priest nila. Siya na ang parang pinaka-pinulong pare kagaya ni Moses. Sino na ba yung kapatid ni Moses na pinakaunang pare nila? Aside kay Miriam. Sino na po yun? Nagkaroon ako ng mental block. Sino yung kapatid ni Moses? Aaron. Ayun, si Aaron ang unang-unang pare. Magiging ganun din po si Samuel. He will also become a prophet. Grabe no? So he's a judge, a priest, and a prophet. Kasi he will prophesy. Sasabihin niya yung mga pinapasabi ng Diyos sa mga tao. Yan. Verse 21. Question, nakakasunod pa po ba tayo? Kaya pa po ba? Amen. Pagkalipas ng isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muli nagpunta. So after a year, di ba, nung last year, madrama yung kwento nila, di ba? This year, babalik naman sila sa taunang fiesta nila, yung Levitical feast. At muling nagpunta sa Shiloh upang ilalim naman kay Yahweh ang taunang handog at upang tupadin ang kanyang panata. Okay, so basahin po natin another point. Every blessing should bring us back to worship. Sa Tagalog, ang bawat pagpapala ay dapat magdala sa atin pabalik sa Diyos o sa pagsamba. Amen! Kasi madami po dito, nung sinagot na po ni Lord yung prayer nila,
nakalimot na sila kay Lord. Amen! Sabi nila, ay, papagagaling mo ako, Lord, lagi na ako mag-serve sa'yo. A-attend na ako lagi sa AGC. So, tapos nung pinagaling sila, umatend sila isang Sunday, dalawang Sunday, tapos hindi na ulit nagpatuloy. Amen! Sabi dito, every blessing should bring us back to worship. Hindi po dapat titigil yung pagsamba natin dahil nakuha na natin yung gusto natin. Amen! Napakaraming tao ang mapagsamantala na kapag nakuha na nila yung gusto nila, wala na yung mga pangako nila. Amen. At mali po yun, hindi po yun Christian or biblical dahil dapat ang bawat pagsamba o blessing ay ibabalik natin sa ating Diyos. Okay, tingnan niyo po Question. Ibabalik ba nila si Samuel? Ibibigay ba nila si Samuel kay Eli o sa mga pari? Kasi di ba yun yung promise niya? Lord, bigyan mo ako ng anak. Promise, pag binigyan mo ako ng anak, ibabalik ko to sa'yo. Ibabalik niya ba yung anak niya? Kung ikaw si Ana, nagkaroon ka na ng anak, syempre, hindi mo yun experience at baka hindi na siya masundan. Ibabalik mo pa ba? Yung parang ayaw mo na. Diba? Ang punto ko, it is possible na dahil nakuha na ni Hannah yung prayer niya, ay hindi na siya bumalik kay Lord. Amen? At kunin mo na yung blessing mo tali. O, dyan na. Di ba kay Lord? Tapos na ako sa'yo. Mabalik ka na ako sa mga gawain, di ba? Pero ano po ang ginawa niya? Bumalik po siya. Amen? Sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa iyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira buong buhay niya. Sinabi, di magdami na pakasakit dun sa anak na itinag-pray-pray mo kasi kay Lord din mapupunta. Sinabi ni Elkanah, gawin mo kung ano ang inaakala mo mabuti. In other words, hindi siya tumutol. Kasi pwede rin sabihin ni ni Elkanah, huwag na natin ibigay si Samuel, huwag natin siyang i-offer kasi paano natin siya may enjoy kung ibabalik lang din natin siya kay Lord. Amen. Sabi niya, hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya nag-iwan si Ana at inalagaan niya ang kanyang anak. Ayan. Let's read this. True worship includes surrender or pagsuko or pagbalik. Kasama sa tunay na pagsamba ang pagsuko o pagbalik sa lahat. Sa Diyos. Amen! Praise God. Tingnan niyo po, ibabalik niya na po si Eli. Nang lumaki na si Samuel pala, kay Eli, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh, sa Shiloh. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, so may offering din po. 5 salot na harina at alak na nakalagay sa siglang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang baka. Praise God. So next point, children should be dedicated to God's purposes. Amen. Sa Tagalog, ang mga anak ay dapat natin ialay sa layunin ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng prayer natin sa mga kids kanina, na dapat sa murang edad pa lang nila ay ibinabalik natin sila sa Diyos. Amen. Sino po dito yung anak niya ayaw niyang patin sa church? Alam po ba? Alam niyo po marami doon sa mga bata kanina ay wala yung nanay nila dito. Amen. O wala yung magulang nila. Amen. So nawa yung mga batang yun ang magdala sa magulang nila sa Diyos. Amen. Praise God. And I believe this is like the last verse of few verses. Let's read. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko kay Yahweh sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan niya nga ako. Kaya naman po, iniyahan ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito ay sinamba nila si Yahweh. Question. After po bang manganak ni Ana kay Samuel, nagkaroon pa po ba siya ng anak o ng mga anak? Yes or no? Yes or no? No? Ang sagot po ay yes!
marami pa po ang naging anak nila ni Elkanah. Tingnan nyo, kapag magtitiwala tayo at ibabalik natin kay Lord yung blessing para yung blessing offering natin mamaya, pag-overflow pa yung pagpapala. Amen! Para tignan nyo I believe personally, kung si si Elkanah at si Hannah, kinuha na lang nila si Samuel, baka si Samuel na lang ang naging anak nila, hindi na siya nadagdagan. Amen! Pero dahil sumunod sila, binalik nila yung bata, nagkaroon pa sila, I think, ng 7 mga anak. 7 pa na more children na nagbibigay sa kanila ng aliw, maliban kay Samuel. Amen! Nakita niyo po ang effect ng pagsunod natin or pagbalik natin ng blessing kay Lord. Amen! Mag-overflow pa yung mga blessing na ibibigay niya. Amen! Kasi sabi po, kung yung blessing na binibigay sa atin ni Lord na hindi dumadaling sa atin dahil ino-hold lang natin, yung blessing hindi siya mag-overflow. Baka tumigil na yung pag-pour ni Lord ng blessing sa atin kasi nga hindi siya dumadapo o napupunta sa iba. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. And this is the last point. Ayan. Every blessing belong to God and should be returned to Him. Amen. Even our life. Nagsimula po ako sa punto na ang buhay natin ay galing sa Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng pangalang Elkanah ay God created, God acquired, God possessed, or belonging to God. Nakita niyo po na doon nag-start yung theme ng kwento na tayo yung pagmamayari ng Diyos, kaya dapat lahat ng kung ano mang meron tayo ngayon ay ibabalik natin sa Diyos. At yun po ang ginawa nila. Ang lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos, kaya dapat lahat ay ibabalik natin sa Kanya. Amen. Hindi lang po yan property, pwede po yung oras natin, yung profession natin, yung business natin, yung trabaho natin, yung anak natin, magulang natin, yung mga property, or kung ano man po ang mga blessing na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Lalo na ang buhay natin ito. Amen. Kasi napaka-lungkot na may buhay ka nga, nagkakaroon ka nga ng mga ganong property, pero hindi iyon nagagamit for God's glory or para kay Lord. Amen! Okay, so last question, where is Jesus in the story? Jesus is like Samuel, because Jesus, or just as Samuel was dedicated and surrendered to God's service, Jesus was dedicated and surrendered to fulfill the Father's mission of saving the world. Amen! Kagaya ng paghandog o pagbalik kay Samuel sa Diyos, ang Diyos ibinalik o binigay niya din, sinuko niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para iligtas ang sanlibutan. Amen! So Samuel is like Jesus who was offered, dedicated, surrendered to the Lord to save the people, to save us, sinners in this world. Amen! Praise God! Amen! Makikita din po natin of course, si Jesus ulit kay Samuel dahil Samuel was a prophet, a priest, and a judge who represented God to people. And Jesus is the perfect prophet. Jesus is the perfect priest. Jesus is the perfect judge, the perfect king. Amen. To God be the glory para pahantuin natin ang ating Panginoon. And magkakaroon po tayo ng reflection song. Amen. Hindi pa po ito yung response song natin. At gusto ko po, nakausapin po kayo ni Lord through this song. So, namnamin po natin yung lyrics ng song. Pakinggan nyo po kung kaya manalangin kayo, kagaya ng ginawa ni Hannah habang siya ay kumakausap kay Lord. So, lights off po tayo. So, magkakaroon po tayo ng konting reflection time through this reflection song bago po tayo mag-response song. Amen. Kasi hindi pa po ito yung ating response song. So, diretso na po na lights off po tayo at ating po pakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng awitin ito. Amen. Pakinggan ko po yung audio. Pa-play na po siya.
He holds the whole wide world inside his hand. I won't shy away from being unknown, 'cause I know that it's all inside his hands. I won't be afraid of any shadow, 'cause I know that his light will lead me on. I won't fall apart when every sorrow comes, 'cause I know that I'm never alone. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring all my praise in the good and the bad. I will worship in the way when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change. So I'll praise Him anyway. I will walk in peace, He goes before me, and I will never cower at what comes. I won't let my mind fall to anxiety. I am not afraid, I know my God. I am not afraid, I know my God. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise in the good and the bad. I will worship in the way when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change. So I praise Him anyway. I don't want it. I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I'll believe that it's all in your hands. So if I'm waiting, God, you move.